Asahan na lang natin na si Kaufman ay ma-invite ni Marcos Jr. Kasi yan ang sinabi niya 100% niyang mapapalaya ang Pangulong Duterte kapag in-invite siya ni Marcos Bangag Jr. at mag-chami-chami, mag-coffee sila sa Malacanang. Ang dapat niyang gawin ay ipakita niya sa September 23 kung paano mabasura itong hindi ma-confirm yung charges na binato kay Pangulong Duterte. Kasi pag hindi niya yan nagdepensa, tuloy-tuloy yan sa trial stage. Ano ibig sabihin yan? Marirelease na ang Pangulong Duterte kung ma-confirm ng mga hurado, ng mga judges, na lahat ng binato kay Pangulong Duterte, was it, 40 ba yun? Nakalimutan. Basta yung mga 40 plus o 50 plus na charges sa kanya ay mabasura. Anong gagawin natin ngayon? Di syempre tuwang-tuwa tayo. Pero not September 23 ayon sa ating palangga. Kaya nakakalungkot pa rin kasi ang iba, ang dami sa inyo na nag-expect talaga na mapalaya yung ating Pangulong Duterte. Pero based daw sa history ng ICC, pag mga ganyan, let's say kunyari nagdesisyon yung ICC judges na okay, walang basihan lahat ng mga pinagnangabels itong mga itong mga testigo na ito. Well, pero ako, sabi ko nga, hindi ako pessimistic. The fact na yung ICC ay nakipagsabuatan kay Bangag Jr. ay hindi nila ibabasura yan. Hindi nila ibabasura yan dahil kasabwat sila Diba? Yung expose natin, yung mga passport ng dalawang ICC tatlo. Yung kanilang Amerikanang interpreter. Was it interpreter? Yeah. Isang Amerikanang interpreter, yung dalawang taga-ICC, pinakita ko sa inyo yun. Nung nag-travel sila last year, back and forth sa Pilipinas para nakipag-usabuatan sa gobyerno. So, sabi ko nga, ayoko maging negative or pessimistic dito, mga kababayan. I don't think itong ICC na to ay pakakawalan nila yung Pangulong Duterte. Pero, okay, kung napakagaling ni Kaufman na maidepensa niya ang Pangulong Duterte dito sa mga hudas na ito, sabi ng ating lawyer friend, ay magkakaroon ng written decision, okay, ang pre-trial chamber para what? Para i-release na ang Pangulong Duterte. But, hindi September 23, it takes 2 weeks or months pa daw. So, kaluoy man ang ating Pangulong Duterte. But still, may inaantay tayong pagdinig dyan sa September 23. Ngayon, parang ano yan, di ba? Yung nga, nakikita ninyo yung mga hearing, may mga deliberation, chuchu-chuchu, tapos katulad din sa Senate, maglalabas sila ng mga resolution, chuchu. Ngayon, sa ICC naman, magkakaroon sila ng written decision kung i-confirm nila yung mga charges laban kay Pangulong Duterte, kung itutuloy pa ba sa trial or i-release nila. So yan ang expect nyo. So yung mga nag-message sa akin na nag-expect na papalayain ng Pangulong Duterte sa September 23, hindi po yan mangyayari. Okay? Ang expect natin na mabasura lahat ng mga charges na ibinato na ibinato o na itinanim o mga, na mapinagtulong-tulungan ni Satanas, ni Bangag para makidnap nila ang Pangulong Duterte. Right? So yan ang ating aabangan, mga kababayan. But still, syempre, bantayan natin si Kaufman dahil, asahan na lang natin na si Kaufman ay ma-invite ni Marcos Jr. Kasi yan ang sinabi niya 100% niyang mapapalaya ang Pangulong Duterte kapag in-invite siya ni Marcos Bangag Jr. at mag-chami-chami, mag-coffee sila sa Malacanang. Ang dapat niyang gawin ay ipakita niya sa September 23 kung paano mabasura itong hindi ma-confirm yung charges na binato kay Pangulong Duterte. Kasi pag hindi niya yan nagdepensa, tuloy-tuloy yan sa trial stage. Ano ibig sabihin yan? Tatanda, tutubo ang mga lalong balbas ni Pangulong Duterte dun sa loob. Kasi magkakaroon ng tinatawag na full trial. So meaning, mananatili ang Pangulong Duterte habang hindi natatapos yung full trial na yan at hahaba ng hahaba ang kanyang balbas, papayat ng papayat siya. Kaya ako naman, that's family's decision na binanggit ni Inday Sara na meron siyang tiwala kay Kaufman. Matiwala tayo sa kanya. Ako naman, nagko-comment lang ako based dun sa mga pinakawalang kabastusan ni Kaufman. At yung kay Hanilet. Di ba? Yung pangbabastos niya kay Harry Roque. Pangbabastos niya kay kay Harry Roque, kay Hanilet.
Yung mga interview sa kanya ni Chipmunk. Kasi for sure, mag-agree kayo, abogado kayo o hindi, na ang isang abogadong matino, hindi sumasali sa eksena, hindi siya vlogger. Hindi vlogger si Kaufman. Defense lawyer siya. Dapat i-maintain niya yung kahit may mga personal dispute o family feud o whatever, kung meron man, I'm just saying, hindi siya dapat nakikisawsaw dahil si Hanilet, kahit na mag-release si Hanilet ng ng appeal regarding dun sa pag-cancel ng kanyang visitation privilege dahil hindi na-inform ni Kaufman kung ano yung mga na-violate niya na sinasabi nung ICC personnel nung time 2 weeks ago, the first time na nag-visit siya nung pang-ilang balik niya ba yon, na sinasabing hindi na siya pwedeng dumalaw. Kaya nga, sabi ni Pangulong Duterte, wag niyong gawin yan. And now, here is Kitty. Okay? I don't know, hindi nagsalita si Hanilet kahapon dyan sa inyong event, dyan spoke sa Harry Roque. Well, at saka kitang-kita natin si Kitty kung paano, napaka-professional na bata. At kahit alam ko na sukang-suka siya dyan sa Team Alpotera na yan, ay sinagot pa rin niya kahit nagbidabidahan at nangaagaw ng eksena na lagi siya na lang ang nagtatanong, puro last question. Matapos silang balahurain ang nanay, ang mag-ina actually, both ng mag-ina. Dahil ang sabi ng Team Alpotera, ang kanilang ang respeto na binibigyan nila ng respeto yung mga nakaupo lang kay si Baste, si Polong, si Inday o yung mga may pwesto. Wala silang pakialam kay Hanilet kasi balahura sila, bastos sila dahil wala namang pwesto. At kasama na rin dyan si Kitty. And now, dahil kailangan nila ng content, kailangan nila ng views ni Chipmunk, nagpa-plastic, nagpaka-orokan doon, at ang kapal ng mukha, kahit iniiwasan na ni Kitty, tapos nagpa-selfie pa ng ganyan, di ba? Nakita ninyo? So yan ang strategy ng mga team mangga, di ba? Iminatics, Manganatics. Kaya sinasabi ko sa inyo, mga kababayan, itong laban natin para kay Vice President Sara, at saka para kay Pangulong Duterte at para sa katotohanan, dahil sa pambababoy, pagkikidnap ng mga bangag, hindi ito matatapos hanggang 2028. Even si Inday Sara ay maging presidente sa 2028, hindi ito matatapos dahil mag-a-appoint pa rin si Inday Sara ng mga taong hindi natin gusto. Yan ang katotohanan. So hindi niyo ako pwedeng patigilin, Maharlika, magbubuklod-buklod na tayo. Di ba nung panahon ni Pangulong Duterte, may mga appointee siya na hindi natin gusto. May mga makakaliwang grupo. Remember that? Nag-appoint siya ng NPA sa Department of, was it DSWD or Department of Education, yung mga makakaliwang, aligned sa mga kapaliwang grupo. So hindi niyo pwedeng patahimikin si Maharlika na magbubuklod-buklod tayo. Dahil kailangan natin tanggalin ang mga user, ang mga pasi, sabi ko nga. Pero ganun talaga ang mundo sa politika. Kaya nga, hindi po pwede tayong, ang titignan natin yung magiging kapakinabangan doon sa tinatawag nating majority ng Filipino o common good. At least, kung si Inday Sara ay maging presidente sa 2028 or bago mag-2028, di natin alam, pumantay ang paa ni Bangag dahil sa kakasingot, right? At least, hindi bangag yung ating presidente. Pero wag yung i-expect. Kasi itong mga alpotera na ito, itong mga troll ngayon na nandiyan dyan, na sinasabing, Maharlika, ikaw ang nagkikreate ng mga hindi pagkakaunawaan. Chuchu, dapat magbagbati-bati na lang kayo. Ganon, kapag meron akong sinabi regarding sa mga nagpapanggap na Duterte, or talagang Duterte sila, pero meron silang monetary, interest, like using pagbenta ng libro, paghingi ng donasyon, pagdikit sa kay Pangulong Duterte, hindi yan mawawala. Hindi yan matatapos kahit na sabihin pang si Inday Sara na ang maging presidente. I'm here to open your minds, to open your brain cells, darling. Hindi pwede maging perfect ang government ni Inday Sara pag siya na ang presidente. O, kita mo yan, andyan si Mangga, di ba? But ako, 100%, never again sa mga Marcos na dati kong sinuportahan yung mga putang inang yan. Hindi porkat si Inday Sara ay nakipag-chami-chami kay Amy Marcos, makipag-chami-chami ako uli kay Amy Marcos. Dahil magkaiba kami ng persona. Kung meron mang magandang ginawa sa kanya si Amy na I think during that hearing, nung nag-hearing, nag-ek lang, di ba? Sabi ni Hanilet, yung hearing na yan, ek lang yan. Di ba?
ano ba ginawa ni Jaime habang after that hearing na yan, doon kila Kanilaw, kila sino yun? Remulla, PNP, Torre, Uling, lahat, mga kasabwat lahat ni Lisa Tanasian. Meron ba siyang kinausap na body or ano ng gobyerno na i-push natin nakasuhan ito mga putang inang to? May kinasuhan ba? Wala. Puro lang ek-ek. But still, ang tinitingnan ko dito na maari makatulong itong resolution. Dahil yan naman ang press release nila, si Jaime, mapapadaw nang pumunta si Jaime, Babalu, nang pumunta doon sa Dahig, ang press release ng Team Alpotera, nako, ito na. Di ba? Nakala ninyo, mapibit-bit ni Jaime Marcos, si Pangulong Duterte. Tinanong ko yan kay Basti eh. Di ba? Dahil siya ang bringer of hope for Pangulong Duterte. Tinanong ko si Basti, I think yan, nandoon ako, sabi ni Basti, ang sagot ni Basti dyan, ay, nandito pa ba siya? Si Jaime, ay nakauwi na, sabi ng mga tao, ay nakauwi na pala, so hindi siya ang bringer of hope o hindi siya ang magpapauwi kay Pangulong Duterte. But mga kababayan, okay, kasi ito yung mga optics, magaling ang Marcos Bangag dito, Marcos pamilyang, when I say Marcos family, Marcos Bangag, magaling yan sila sa optics, kaya nilang magbayad sa tao ngayon, gagamitin nila itong mga Team Alpotera na ito, pabango ng pabango. Nakita nyo ba itong mga Team Alpotera? Hindi nila tinutuligsa ang Bangag administration. Tayo lang, shout out dito kay Channel 167, kay Maui, kay Dinamora, kayo dyan, mga palangga, lahat kayo na nandito, na talagang kayo ay nakasubaybay dyan sa mga team na yan. Sabi ko nga, hindi tayo pwedeng lahat magkakasundo sa isang issue. Maaring ngayon, galit kayo dahil hindi nyo gusto yung issue ko, then bukas, gusto nyo na yung issue, yung mga pinagsasabi ko, di ba? So, ganun talaga. Hindi nyo pwede akong patigilin.